dapat galawin ang PhilHealth, Pag-ibig pa, SSS, GIS, para sa taong bayan yan. Naghirapan nila, in-overtime niya yung sweldo nila, tapos ibang makikinabang. Masakit yan eh. Paano yung hospitalization fee ng mga third class, Mr. President? Eh, iba galit sa'yo, iba dyan naiinis sa'yo. Ako naman, ayokong may SSS naman ako eh. Meron akong PhilHealth. Maliit naman bayad ko. Ang galawin yung PhilHealth ko, yung SSS, okay lang sa akin. Huwag naman yung sambayan ng Pilipino. Pinaghirapan nila. Isa pa, sabi ko, ito pa si Vice President Sara Duterte. I want to lecture ko about sa legal matters. Ayoko sana sabihin yan, baka mabigla kayo sa akin. Ako naman, tapusin na ang issue ni Vice President Sara Duterte. Why? Wala kayo ebidensya eh. Confidentiality pan, hindi dapat pag-usapan yan. Sa kanya yun. At only, pwede tingnan yan, the President of the Republic. Yun lang eh. Wala nang iba. Secondly, ayoko ma-judge si Vice President Sara Duterte o social behavior niya. Dapat ingat siya dyan eh. Vice President Sara Duterte, sana po maging malakas loob po kayo. Be strong in faith. Huwag niyo pabayaan yung pamilya niyo. Balikan po si President Marcos. Sana po, Mr. President, maging patas po kayo. Makisalamuha kayo sa mga mahihirap. Yan ang pinaka-importante. Katulad ginagawa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pinotektahan niya ang Republika. Pinotektahan niya ang taong bayan. Kaya tayo walang hold-upper, walang drugs, walang ganito. Sana ginawa mo, Mr. President, pinutekta mo ang taong bayan. Yun ang pinakamalaga dyan. Huwag natin pag-usapan, naputol na. Ako, hindi ko naman siya talaga binoto eh. Ang akin talaga, Mr. President, makisalamu ka sa taong bayan. Mahihirap, hindi yung pupunta ka sa mga magsasaka. Problema ng magsasaka yan, problema ng mga isda. Ang importante yan, pera ng taong bayan para sa kanila. Yun ang malaga. Yan ako naiinis sa mga nangyari ngayon. Isa ka pa rin, House Speaker, Martin Romualdez, hindi ka dapat nakikialam sa bakod ng ibang bakod. Pakialam mo yung patas ng House of Representatives, iba yung House of Senate. Doon kayo, magkagalugulo kayo. Huwag niyong gulo ng ibang tao. Kayo po mga mamayang Pilipino, isang word sasabihin sa'yo, vote wisely. Yun ang advice ko sa inyo. Boto niyong karapat-dapat dapat na sinong mga ngalaga ng ating republika, ang ating bansa. Yun ang pinakamahalaga. Protektahan ang mga kababaihan, kabataan at yung mga bata. Protektaan ang mga kapansanan at yung mga may sakit. Diyan ako naiinis sa iba dyan eh. Iba jurisdiction nyo. Yan ang mali ginagawa mo, Mr. House Speaker. Dapat dyan ka sa House of Representatives, ayusin mo mga batas para sa mamayang Pilipino. Advice ko, Mr. President Bongbong Marcos, para di magali ang taong bayan, ibalik ang pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi para sa inyo yan, para sa sambayan ng Pilipino. Tayo mga kababayan, vote wisely tayo sa 2025. Sinong karapat-dapat natin? Another bagong senador ng ating Pilipinas. Bagong House Representative, member ng district or sectoral representative. Magkaisa tayo, mag-ingat na tayo, mahinaw, papasensya. Kung minsan ko na pinapansin na issue, pinapansin mo yun.
Malaga talaga, magkaisa tayo, maunlad ang ating bayan. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat.